Anyway, pag-usapan po natin ngayon, napabalita naman po na yung mga petisyon na hinain ni VP Sara kasama ni Attorney Torion laban dito sa impeachment articles na nagiging basehan sa paglilitis ngayon sa Senado ay dinismiss na ng Korte Suprema. Siyempre, yung mga taga House of Horror, yung mga congressman, tuwan-tuwa na parang silang nanalo na, no? Well, yung mga petisyon pong yan ay na-dismiss on the ground of mootness. Ibig sabihin, wala pong dismissal based on the merits. Yung mga argumento na sinumite ni VP Sara, yung itong impeachment complaint na naging basihan para litisin siya ngayon ay labag pa rin dun sa 1-year ban na nagbabawal ng multiple filing of impeachment complaints within 1-year period, na yung pamamaraan ng pagsulong ng investigasyon ay mali dahil ang nangyari po dito ay nagkaroon ng mini-trial at saka yung mga impeachment complaint ay walang mga facts na naging basehan, no? At naging haka-haka lang ang mga naging basehan nila, no? Lahat po yan ay hindi na nadesisyonan ng Korte Suprema dahil ang sabi nga po ng Korte Suprema, moot and academic. No? Moot and academic kasi po ito ay dinidinig na ng Senado. Hindi po ibig sabihin na walang basehan, no? Yung mga petition, kung hindi, hinihir na yan ng Senado, at dahil ang Senado ang sole impeachment court pagdating sa impeachment, hayaan na ng Korte Suprema ang Senado magpatuloy sa mga paghihiring na yan. Pero yung mga legal issues na linabas ni VP Sara, pwede naman pong ilabas yan dun mismo sa impeachment court muli, no? Kasi ang impeachment court na rin ang magdedesisyon kung talagang meron nga ba silang jurisdiction, no? So ang tawag po dyan talagang yung karapatan ng tribunal to rule on its own jurisdiction, dahil talaga namang kung ang petisyon ay labag dahil ito ay hinain na labag dun sa 1-year bar rule, talagang mawawalan din ang jurisdiction ng Senado. So para sa Senado na po yan madesisyonan. So para dun sa mga kongresista na tuwan-tuwa na talagang tuloy-tuloy na raw ang impeachment, well, una-una, wala pong decision on the merits. So hindi kayo po pwede magyabang na nanalo kayo on the merits. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, nagtutuloy na ang hearing ng Senado. Nakasaad naman sa saligang batas talaga that the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints. At kinakailangan lahat ng issue ngayon, dahil nagtutuloy na ang Senado as impeachment court, dapat dalhin na dyan sa Senado. So pwede pa pong maresolba ng Senado yung mga legal na issues na inilabas ni VP Sara at ni Atty. Torion sa Supreme Court sa mga petisyon na na-dismiss na. So hindi po yan pagkatalo kay VP Sara, kundi kinakailangan ilabas lang itong mga issues muling ito sa Senado mismo. At syempre, ang katotohanan talagang halong politika at saka batas na ang iiral pagresolba ng ganyang mga puntos, no, laban sa impeachment. Pero sa tingin ko, sa nakikita naman nating takbo ng proseso, mahihiya naman ang kahit sinong senador na bumoto para matanggal si VP Sara makatapos ang 32 million na walang malinaw na ebidensya so far after 13 days na meron siyang kahit anong krimen o pagkakamaling ginawa o di naman kaya kahit anong bagay-bagay na magpapatunay na siya ay naging taksil sa tiwala na ibinigay sa kanya ng 32 million ng mga botante. Isang record na hindi pa po nauulit sa kasaysayan. Alam nyo, habang nandyan ang kasagsagan ng impeachment, itong Okta Research naglabas na naman ng survey na nagpapakita na malayo pa rin ang agwat ni Leni Robredo, bagamat sabi ng Okta, nabawasan ng kanyang agwat. Doon po sa naunang survey ng Pulse Asia, 20 points ahead si VP Sara. Pero dito sa Okta, kung hindi ako nagkakamali, more or less 10 points lang ang agwat ni Inday Sara. Alam niyo po ako, hindi naman nila matatanggal yan na meron tayong personal preferences kung sino talagang dapat pagkatiwalaan na pagdating sa survey. Hindi ko po pinagkakatiwalaan ng Okta kasi mga bagito yan. At actually, dun sa panahon ng COVID, doon sila nagsimula, no? Doon sila nagkaroon ng kumbaga marketing campaign para makilala sila. At talagang nagka-problema ako bilang spokesperson, hindi lang ng presidente ng mga panahon na yon, kundi bilang spokesperson din ng NTF-ELCAC. Kasi bagamat ang mga datos nila ay kinakalap lang nila sa DOH, ang mga pronouncements naman nila ay hindi ko alam kung saan nanggagaling, no? At siyempre sa panahon na merong
national crisis na gaya ng COVID, nakakagulo naman kung merong ibang mga sinasabi ang mga survey polls na sa aking tingin naman parang labas na yan sa kanilang trabaho, no, yung mga bagay-bagay tungkol sa COVID. Anyway, kaya po talagang hindi ako nagtitiwala diyan sa Okta Research na yan dahil anyway, sabihin na lang natin bago sila at hindi pa nila napapatunayan ang kanilang reliability as a survey firm, no? At saka syempre, alam naman natin na itong survey na ginawa nila ay this must have been commissioned, no? So unless talaga may tiwala tayo sa kanila dahil sila ay nagbayad para o binayaran para magkaroon ng ganyang survey, hindi na makapanipiniwala. Pero whether or not they are biased, ang reality is matapos ang 13 days of impeachment, number 1 pa rin si VP Sara sa survey kung sino ang mananalo bilang eleksyon. At lumalabas na panalong-panalo si VP Sara dito sa Okta Survey gaya ng sinabi ng Pulse Asia sa Visayas at Mindanao. Si Lenny has an advantage in Balance Luzon pero not much of an advantage, konti lang, kasi sa totoo lang, yung numero ng botante sa Balance Luzon ay mas marami sa Visayas at Mindanao. Pero dahil number 1 pa rin si VP Sara, ibig sabihin, hindi malayong agwat. Malayong agwat ni Lenny Robredo sa Balance Luzon, maski na papaboran siya ng mga botante sa Balance Luzon. Pero ako po, hindi ako naniniwala na ang buong Balance Luzon ay pupunta kay Lenny Robredo. Kasi nga po, nung tumakbo naman si Tatay Digong, hindi naman po sweep ng kahit sino ang Balance Luzon. May mga probinsya na napanalo rin si Tatay Digong na sa tingin ko ngayon ay boboto pa rin sa Duterte. Mga probinsya gaya po ng Batangas. O akalain nyo ba, Dilawan yan? Hindi. Ang probinsya gaya ng Laguna. O ang probinsya gaya ng Nueva Ecija. Lahat po yan ay nag-Duterte pa rin. Let me check po kung tama ako, ha? Iti-check ko lang kung talagang yung mga bumoto kay Duterte. Ito po, ha. Ito, ha. Check ko lang po yung datos. Ibig sabihin, hindi po dapat tumambak si Lenny kay VP Sara even in Balance Luzon. O ito yung mga probinsyong napanalunan ni Tatay Digong sa Balance Luzon na sa tingin ko mananalo rin si Inday Sara Duterte. Bataan, Bulacan, yan po, napakadaming botante. Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Ilocos Norte. Now, hindi ko po alam kung si VP Sara ay mananalo pa rin sa Ilocos Norte, pero ang may hawak po sa lokal na politics dyan sa Ilocos ay hindi naman po ang mga Marcos Jr., kundi si Amy Marcos. So hindi po natin mazizero si VP Sara sa Ilocos Norte, no? Pero kung mapapansin niyo po, itong Southern Tagalog, Batangas, Cavite, Laguna, yan po talaga ang bulto ng boto sa Balance Luzon. At samahan mo pa ng Pampanga at Rizal at saka Bulacan, talagang makikita nyo na posible talaga na mas mananalo pa si VP Sara kaysa kay Lenny Robredo sa Balance Luzon kasi yung pinakamaraming populasyon ng mga probinsya sa Balance Luzon ay pinalanunan din ni Tatay Digong. Sa Metro Manila, siyempre po, nanalo pa rin si Tatay Digong bagamat hindi naman tambak na inaasahan natin na mananalo rin si Inday Sara Duterte. O nga pala ho, noong 2016, yung Pangasinan na dati-dati number 1 province sa number of votes, ngayon naunahan na sila ng Cebu, ay pumunta kay Grace po. Ngayon po, inaasahan ko naman ang Pangasinan, baka mapunta rin niya kay VP Sara kasi kaya naman nanalo si Grace po sa Pangasinan dahil si Fernando po ay taga Pangasinan. I stand corrected, hindi pala nanalo si VP Sara sa Nueva Ecija, si Tatay Digong sa Nueva Ecija, no? Ang pinalanunan muli ni Tatay Digong noong 2016 na inaasahan nating mananalo muli si Sara Duterte ay Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, and Ilocos Norte. Yung mga pinalanunan ni Grace po, aside from Pangasinan and Nueva Ecija and Quezon ay maliliit. Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, Oriental Mindoro, Marinduque, Zambales, Ilocos Sur at La Union. Si Marojas nanalo sa Albay, Camarines Sur, Masbate, Palawan, Occidental Mindoro, Tarlac, and Batanes. Si Jojo Binay
Abra, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Kalinga, Quirino. Okay? So, yun, panalo pa rin si Duterte doon sa 8 probinsya sa Luzon, kasama rin mga pinakamadaming mga botante sa Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, and Rizal. So, ibig sabihin, maski hindi ko pa naniniwalaan ang Okta Research, nagpapakita naman na sa kanilang survey, panalo pa rin si VP Sara, miski didudumisan dito sa impeachment. At sa tingin ko, sa aktual na halalan, mas malaki pa ang maging agwat ni VP Sara kaysa dito sa sinasabi ng Okta Research na within striking distance na si Leni Robredo. Sa tingin ko talaga, yung pinagkakatiwalaang Compass Asia ang siyang nagsasabi ng tamang datos na malayong-malayo pa si Leni Robredo. Mga 20 points pa siyang malayo. Okay, tumakatok na po yung maglilinis sa kwarto ko, kaya tatapusin ko na po muna ito. Mabilis lang ating come in. Sandali lang ating spokes hour. Come in. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang spokes sa bahay na nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye for now. God bless the Philippines.